Hi guys! For today's video, wala nang patumpik-tumpik, magpapatato na naman ako. Hindi kasi ako naka-attend ng dut-dutan, kaya naman napag-isipan ko na dito na lang magpadut-dut sa Olongapo. So bago ang lahat, i-shoutout ko po muna si AJ, isa yan sa pinakamahusay na tattoo artist dito sa Olongapo. Pagkadating ko nga dito sa studio nila, saglit na pahinga lang, tapos dinikitan na agad ako ng stencil. Kinakabahan na nga talaga ako ng mga moment na to guys, kasi yung tatatuan sa akin is masakit pa na part. Pero ganun talaga big, ginusto ko to, kaya naman magtiis ako. So ayan na yung stencil ng itatato sa akin, at ang itatato nga pala sa akin is beetle. So project na talaga namin to ni AJ, pupunuin niya yung isang legs ko. Dapat nga last year pa to natapos, kaso yung last na pyesa na nilagay sa binti ko, binasaktan talaga ako, kaya naman sabi ko, tama na muna. Halos isang taon na nga rin yung nakalipas nung last kong pagpapatato, kaya ngayon siguro naman ready na ako ulit masaktan. Pagkadapa ako nga, agad-agad na rin sinimulan ni AJ ang pagtatato sa akin. Hindi naman masyadong masakit, para lang hinihiwa ng blade yung balat ko. Pero wala nasimulan na, kaya magtiis na lang hanggat kaya pang magtiis. Pero ang kinaganda kasi sa artist ko guys, magaan lang yung kamay niya, tapos mabilis pa siyang gumawa. Wala pa ang isang oras natapos niya na yung pyesa na yan. So habang tinatatuan ako, story time na muna tayo. Alam nyo ba guys, na 15 years old pa lang ako nung una ako nagpatato. Pero wag ka, legal yun. May tattoo rin kasi yung mother ko, nung time na yun, sobrang curious ko na sa pakiramdam na magpatato. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at ginusto kong magpatato ng mga oras na yon. Pero syempre, bago ako nagpatato, nagpaalam muna ako sa mama ko. Syempre, dahil magulang yon at bata pa ako, hindi siya pumayag. Pero dahil makulit ako, talagang pinilit ko si mama. At hindi ko siya basta-basta napapayag kasi napakahabang proseso pa. At kaya ayaw ni mama dahil nga baka daw pag nasimulan ko na, dire-diretsuhin ko na at hindi na ako tumigil. Sabi ko pa nga nun, sige naman, isa lang naman para lang ma-experience ko. After ko ma-experience, promise tama na. Siguro mga isang buwan na pilitan, ayon napapayag ko na rin si mama. Pumayag siya basta daw isa lang at last na yon. Pero totoo nga yung sabi niya na kapag nasimulan na, ayan na, dire-diretso na. At napatunayan ko na siya, kitang-kita nyo naman. So makalipas ang ilang taon, nasundan na rin yung tattoo ko hanggang sa dumami na lang sila ng dumami. Pero before kasi guys, lahat ng tattoo ko nasa loob lang, hindi siya makikita. Dahil kahit naligal ako magpatattoo sa mama ko, for sure yung mga tito ko hindi papayag. Kaya sa tuwing magpapatattoo ako dati, dun lang sa mga part na matatabunan din ng damit. Kaya naman nung pinayagan na ako magpatattoo sa mga part na kita, nagpatattoo na agad ako kasi baka magbago pa yung isip nila. Pero kahit pinayagan na ako magpatattoo, lahat yan ng tattoo ko is pinaplano ko muna. Matagal ko rin pinag-iisipan yung bawat pyesa na nilalagay sa akin. Syempre sa mga ganitong desisyon, dapat sure tayo. Syempre B-skin to, at kapag nalagay na yung tattoo, wala nang burahan pa. At syempre, dapat ready ka physically and mentally. Bakit ko naman nasabi na dapat ready ka rin mentally? Dahil kapag nagpatattoo ka na, magbabago na yung buhay mo. Magbabago in a way na marami nang magja-judge sa'yo. Andyan na yung mga matang mapanghusga, na kahit hindi ka naman kilala, i-judge ka na dahil lang meron kang tattoo. Mapagkakamalan kang masamang tao at kung ano-ano pa. Ilang beses na nga rin ako na-discriminate dahil sa mga tattoo ko. Pero wala akong pakialam sa kanila kasi katawan ko to at kung ano yung magpapasaya sa akin, gagawin ko. Ang dami kayang mabubuting tao na maraming tattoo. Ito sa totoo lang pero minsan kung sino pa yung palaging nasa simbahan, sila pa yung mahilig manghusga. Paano ko nasabi? Na-discriminate na kasi ako guys ng mismong member ng simbahan nung time na kasal nung tropa ko. Nasa loob pa kami mismo ng simbahan nun pero grabe nila akong tignan. Abay kasi ako sa kasal nung time na yon at medyo showy yung tattoo ko. Tapos may bigla na lang lumapit sa akin na member ng simbahan na magpalit nga daw ako ng damit dahil nakikita yung tattoo ko. Paano naman ako magpapalit ng damit? Ayun yung gown na pinasuot sa akin nung kinakasal. Alam nyo guys,
promise ng mga oras na yun, bad trip talaga ako kasi yung tingin niya sa akin, B, parang gusto niya na akong tanggalan ng balat. Kaya kayo, kapag nakakita kayo ng tao na maraming tattoo, wag nyo na munang i-judge. Kilalanin nyo muna siya or alamin nyo yung reason niya kung bakit siya nagpatattoo. Diyos ko naman, 2023 na, hindi na uso yung pag may tattoo ka, kriminal ka. Karamihan sa amin ngayon sa tattoo na ini-express yung feelings namin, yung art, at kung ano man yung naranasan namin sa buhay. Kaya sana dumating na yung araw na matatanggap na kami ng buong buo. Yung tipong wala ng judgment at discrimination. At bibigyan na tayo ng tamang respeto dahil tao rin naman tayo. So ayun na nga, bago ko tapusin tong video na to, shoutout na ulit tayo. Shoutout kay Abel Malong. Shoutout din kay Victor Fabian. At syempre, shoutout din kay JM Canlas, kay Joseph Abogadi at kay Rene Boy Valdez. Sabay-sabay naman nating batiin si Danny Goluyugo ng happy birthday dahil birthday niya na daw sa Martes. Shoutout din kay Marvin Manansala from Jersey Island, UK. At kay Kenneth Cabrera na Mamplasan, Binyan, Laguna. Shoutout din kay Samiliano Lester from Antique at kay Norman Castillo ng Makato, Aklan. At syempre, shoutout din kay Renz Dominguez. So ayan, sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Ingat!